Welcome back po mga kaspero sa ating panibang episode. Samahan niyo naman kami sa aming dayo ngayon. At kasama ko pa rin sila Joy Adventure, Native Channel, Silent Respiro Bugoy, at si Maki TV. At dadayo na naman kami mga kaspero sa area ng Linapakan dahil nga ihatid namin si Joy Adventure doon sa Betnay. At habang papunta kami doon sa Betnay mga kaspero ay namana muna kami dito sa area kung saan hindi pa namin na-explore mga kaspero. Pagkatapos kong malod yung rubber makas pero ay habang nagpapahinga ako dito sa itaas ay may dumaan na dalawang surahan makas pero kaya agad kong dinive down para panain at buti na lang makas pero ay maamo itong surahan na to kaya napana natin. At ayun mga kaspero, sa pool at ganda ng patama natin. At ito yung naging kauna-unahang isda natin sa araw na to. Isang blue span unicorn or surahan. At dito mga kaspero ay hinulog ko yung surahan ko dahil nga naglapitan yung mga black tip shark dito. At tininan ko yung surahan ko kung kainin ba nila. Pero hanggang paikot-ikot lang sila dyan sa ilalim. Kaya dito mga kaspero ay tinawag ko na lang si Maki para ilagay itong huli natin na surahan doon sa bank. Sa ganun ay hindi tayo mahirapan sa pag-ambush. Panibagong pagsisid mga kaspero at dito nagdive ako dahil nga may nakita tayong target na isang red bass at mga surgeon fish kaya gagawa tayo dito ng pag-ambush. Pagkaabot ko pa lang dito sa ilalim mga kaspero ay nagpakita agad itong isang jobfish pero hindi ko yan pinansin mga kaspero kasi yung target natin is yung red bass talaga.
paikot-ikot lang dun sa unahan yung red bus mga kaspero at ayaw lumapit sa atin kaya ang ginawa ko ay umahaw na lang ako. Nagpahinga para gumawa ulit ng panibagong pagsisid. At dito mga kaspero ay tanaw ko pa rin yung red bus at nagabanti na sila doon sa parting malalim kaya dito sinundan ko mga kaspero at nagdive na rin ako para at gagawa ulit ng pag-ambush mga kaspero. At pagkaabot ko dito sa ilalim mga kaspero ay nagtago kagad ako nang sa ganun ay hindi niya tayo makita. At lalapit siya mga kaspero. At effective naman yung ginawa natin at lumapit talaga siya ng gusto kaya natira natin mga kaspero. At ayun sa pool mga kaspero at ito yung naging pangalawang huli natin. At pagkatapos nga nito mga kaspero ay bumalik na ako sa bangka dahil nga yung kasama natin ay nagsiangatan na sa bangka kaya sumunod na ako. At ilipat na naman kami ng panibagong spot mga kaspero. At habang bumibiyahe kami mga kaspero papunta doon sa kabilang spot ay kumain na rin ako ng tanghalian. At yung ulam natin ay ito, sinabuang dugtutuna huli ni Salient Hunter Spiro Bugoy. At ang pangalawang spot namin mga kaspero ay yung isla na nasa unahan. At malapit lang din ito sa unang spot nating pinapanaan mga kaspero. At hindi ko in-expect na makakahuli tayo ng malalaking dugtutuna dito sa spot na to. Pagkatapos ng ilang minuto mga kaspero, pagkatapos nating makababa sa bangka ito, nagsilabasan yung mga pating mga kaspero dahil nga si Salient Spiro Bugoy ay nakapana ng dugtutuna pero hindi niya kagad nahila yung line kaya yun, pinapistahan ng mga pating. Pagkadating ko nga dito sa kanto mga kaspero ay ito, may dumaan na dalawang dugtutuna at buti na lang nasa mababaw lang duman kaya natira kagad natin.
pagkaahon ko mga kaspero ay hinigpitan ko yung line nang sa ganun ay hindi sasabit sa mga bato at hindi na tayo mahirapan pa. At dahil nga marami ding pating dito sa spot, baka agawan pa tayo. Tugtot? Oo. Kabig bit. Anchart na anchart. Daga kayo? Dagan kayo. Wala pa daga. Wala pa daga nagdugtot ay. Wala lagi, di makabira pag yun. Bira pag yun bukas. Dito na ko lugar yan. Grabe daga isda dire. Daga isda. Dagan isda lang yan. What? Diyan pa dar. Diyan pa dar. Pagkatapos nating ma-secure yung tugtutuna mga kaspero ay ito. May dumaan na naman na isang tugtutuna mga kaspero at malaki to. Kaya ito, mapalaban tayo dito mga kaspero. Bro! Come! Hindi rin nagtagal mga kaspero at may nagpakita na isang pating at sumusunod sa ating napana na dugtutuna. Kaya dito, dadali kong hinila yung line nang sa ganun ay hindi niya makain mga kaspero. Ute. Isa ka. Susunod ng patik oy. Nagihi pa ko ba? At pagkatapos kong ma-secure yung dugtutuna mga kaspero ay nag-dive pa ako ulit doon sa spot na napanaan natin pero wala na talagang nagpakita na dugtutuna kaya naghanap ako ulit ng panibagong spot dito sa area. Ambush pa rin yung style ng ating paghunting mga kaspero dahil nga dito ako komportable at malaki din ang chance na makapana tayo ng malalaking isda. At dito sa ating dinadapaan mga kaspero ay pakaraming baitfish kaya dito antay-antay muna tayo ng ilang segundo dito baka may biglang sumulpot na pelagic.
Isang mamsa or GT yung lumapit sa atin mga kaspero, kaya lang hindi ko agad napansin kaya na-late tayo konti at yun tuluyan niya tayong iniwan, sayang mga kaspero. Medyo madalang itong spot nating pinapanaan mga kaspero, kaya pagkatapos ito lumipat na naman kami ng panibagong spot at pinalad naman kami sa aming pangatlong spot mga kaspero dahil napakaraming pelagic at baitfish. Pagkatapos ng ilang minutong biyahe mga kaspero ay ito, nakarating na tayo sa ating pangatlong spot at medyo malabo nga yung spot natin pero okay lang yan kasi marami namang baitfish dito. At kapag maraming baitfish sa spot mga kaspero ay matik yan, may mga pelagic yan sa paligid. After kong maload yung rubber mga kaspero ay agaran akong nag-dive at nagsagawa ng pag-ambush dito sa ilalim at pinagmasdan yung mga bait kung ano yung galaw nila. Sobrang bilis ng galaw ng mga baitfish dito sa spot mga kaspero, talagang may naghahunt sa kanila. At dito mga kaspero, nagantay pa tayo ng ilang segundo dito sa ilalim na baka sakali na may dadaan na pelagic dito. Pero iba yung nagpakita sa atin mga kaspero, isang sea turtle at ayan, sobrang amo pa niya. Wala tayong nakitang target sa unang dive natin mga kaspero, kaya umahon na lang ako at nagpahinga. At hindi nga nagtagal mga kaspero at may dumaan na dalawang tugtutuna at pinili ko na yung pinakamalapit since same lang sila ng size, kaya yun, sa pool mga kaspero. At secure na mga kaspero ang ating pangunang huli dito sa spot na isang tugtutuna. Panibang pagsisid mga kaspero at may dumaan na isang malaguno or jobfish sa ating ilalim, kaya agaran akong nag-dive at hinabol ko ito mga kaspero at buti na lang lumapit sa atin kaya napana natin mga kaspero.
At ang ating panghuling-huli mga kaspero, job fish pa rin. Kaya lang hindi natin nakuha ng video sa pagtira. Tatlong isda lang yung nahuli natin dito sa spot mga kaspero. At si Joe Adventure naman ay nakahuli siya ng 3 King Mac dito sa spot. At King Mac naman yung hanap natin mga kaspero, pero wala talagang nagpakita. At si Joe Adventure yung pinalad ngayon. Tulo, kickback lagi. Huwag kita kickback ay. Sakit ang bugoy. Yagi sunod ba? Yagi patungdan. Oh. Pagtanaw na siya na drop na sunahan niya. Oo. Kawan ay, hanggang kayo. Lubog lang. Sa bangka kasi malabo na yung spot at saka pagod na rin tayo. At pahinga na tayo mga kaspero. Ito yung nahuli namin dito sa spot. Grabe, daming baitfish dito. Tsaka dami din mga pelagic. Ito yung nahuli namin. 3 kay Anthony Audio Adventure na King Mac. Sa akin, isang tuna at 2 job fish. Right. Okay. Sa spot kung saan kami matutulog mamaya. Mamaya. Mamayang gabi pala. Nating beat. And that's holiday. Alright. At dito lang po muna ang ating video mga kaspero at abangan nyo po ang date ng aming pagdayo. 3 King Max mga lods na nagka second shot tayo. So may videos naman tayo dyan.